Bundok Sorcerer, Wuxian Mountain. Ngayon, ang bundok Sorcerer ay sinalubong ng matagal nang nawalang sikat ng araw. Ang ginintoang paglubog ng araw ay dumaan sa metatiyog na puno at damapo sa dalisay na puting nyebe, parang isang mountain painting. Tao, napakalamig naman. Bilis. Ang marka sa mapa ay hindi dapat mali. Ito ang libingan ng Zanhua, ang Gentleman's Kingdom na naglaho mahigit 300 taon na ang nakakaraan. Boss, ito ang unang pagkakataon nating magnanakaw sa libingan ng isang dayuhan. Nakaka-excite. Sa madaling salita, ang Gentleman's Kingdom ay hindi maituturing na mga dayuhan. Ang nanalo ay hari, ang natalo ay bandido. Ang mga libro ng kasaysayan ay namarkahan na, ang gustong baguhin ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Sinong may paki sa lahi? Basta huwag lang itong walang laman para hindi tayo matuwa sa wala. Katsa, ang pintong bato ay umugang at dahan-daang bumukas. Bukas na, boss. Ano iyon? Mga mababanggas na lobo. Talagang masama. Umatras na tayo. Nabalitaan ko na ang mga libingang binabantayan ng mga kawan ng lobo ay hindi masyadong mapalad. Takot ka. Kung takot ka, umalis ka. Kapag nakuha na namin ang mga gamit, wala kang parte. Dahil sinabi ito, wala nang tumutol. Dahil nakarating na sila rito ng may malaking hirap, paano silang susuko sa kalagitnaan? Una, tumawid sa koridor. Ang sahig na puno ng mga nakaupong puting buto ay nagpamangha sa 5 tao. Habang naghahanap ng mga mahahalagang bagay, nagbabantay sila laban sa mga posibleng patibong sa paligid nila. Ang madla ay sumugod pa sulong. Ang tingin ng boss ay parang apoy, damapo sa loob ng panloob na pinto sa espadang iyon sa lupa. Heaven grade, mayaman na tayo. Ang isang heaven grade ay sapat na para sa atin na kumain at uminom ng masarap sa buong buhay. Mag-ingat sa mga nakatagong sandata. Maaaring may mga kasamahan tayong nakapunta na rito. Kasamahan. Kung gayon, kanila ba ang espadang ito? Ang boss sa 5 ay maituturing na isang tagapaglilinang na may maayos na antas. Ang pagkontrol sa mga bagay mula sa malayo ay hindi problema. Sinong may paki kung kanino ito? Halika rito kay Daddy. Ang katawan ng espada ay nanginginig lamang sa pwesto nito. Ang Brahmasi Realm ay hindi ito may galaw. Hindi naniniwala si Daddy sa kamalasang ito. Boss, dagdagan mo pa. Sige pa, magsumikap ka pa. Ang talam ng espadang iyon ay biglang nagningning ng pula, lumutang sa hangin, at pagkatapos ay lumipad patungo sa 5 tao. Boss, ikaw, hindi ako. Bago pa siya makapagpaliwanag, ang 4 na tao ay bumagsak sa lupa, isa-isa, wala nang hininga. Ang espadang iyon ay biglang naging patayo at bumaba. Ang takip ng balon ay agad na nagbitak sa gitna. Ang talam ay nagningning ng mas nakakasilaw na pulang liwanag. Ang boss na magnanakaw ng libingan ay agad na nakaramdam ng kilabot sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang mga lumalabag sa libingan ng Zanhua ay mamamatay. Anong klaseng demonyo o multo ang biglang lumitaw para kunin ang kanyang buhay? Hindi ito nakatingin sa akin kundi nakatingin sa labas, hindi alam kung ano ang iniisip. Hindi ito multo. Ito ay isang taong buhay, nagtatago sa libingan ng Zanhua. Ang alulong ng lobo ay dumaan sa mga hanay ng bundok, dumaan sa kagubatan at dumaan sa puting nyebe. Ikaw, sino ka? 3 malakas na kawtaw. Hindi ng ahas ang magnanakaw ng libingan na magpabe. Patungo sa mga tumpok ng puting buto sa libingan ng Zanhua. Knock, knock, knock. 3 malakas na kawtaw. Ang kanyang noo ay manhid na, wala nang nararamdamang sakit. Noong lumingon siya, ang pintong bato ng libingan ng Zanhua ay dahan-daang nagsara. Itinaas ni Yu Shangrong ang kanyang ulo at tiningnan ang kawan ng lobo na nakaupo at nakatayo sa burol na iyon. Kayo na naman. Maayos lang ako. Ewo, ipaubaya ko sa inyo ang lugar na ito. Oo, iisipin ko na lang na naintindihan niyo ako. Dahan-daang tumalikod si Yu Shangrong at naglakad patungo sa timog silangan. Marahil dahil hindi na niya naranasan ang pakiramdam ng pagtapak sa nyebe sa loob ng mahabang panahon, hindi lumipad si Yu Shangrong.
Sa ganitong paraan, hakbang-hakbang siyang naglakad sa nyebe, dumaan sa kagubatan at dumating sa harap ng isang bundok. Itinaas ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang avatar. Isang three-leaf nascent divinity tribulation realm sword demon. Ang isang tagapaglilinang sa antas na ito, sa mahabang panahon sa nakaraan, ay hindi man lang sulyapan ni Yu Shangrong. Mahina, napakahina. Talagang masyadong mahina para pumasok sa kanyang Dharma Eye. Ang pinakamahinang sword demon sa kasaysayan, nakatingin sa labas. Ito ay isang mundo ng dagat ng nyebe na walang katapusan. Ang mabilis na paglipad mula sa Green Jade Altar ay tumagal ng 5 araw. Ang pagbabalik na may 3-leaf na paglilinang ay tatagal ng hindi bababa sa 10 araw. Ang batang Yu Shangrong, na umaasa sa isang katawang walang paglilinang at may matinding kalooban, ay naglakbay sa mga bundok at ilog sa loob ng ilang buwan. Lumulutang sa hangin na nakatingin sa lupa, lumipad siya patungo sa timog silangan. Paglubog ng araw, sumapit ang gabi sa Reflection Cave. Itinapon ni si Wuya ang mga problema sa math na hawak niya. Ang dakilang universo ay puno ng mga kababalaghan. Saan nakuha ni Master ang mga kakatwang tanong na ito? Hanggang sa araw na ito, bukod sa unang 2 tanong, hindi pa siya nakakalutas ng kahit isa sa mga sumunod na tanong. Russell, isang kakaibang tunog ang narinig sa tabi ng kanyang tainga. Sinong nangangahas na maging ganito katapang? Sect Master, Ye Jixing. Paanong ikaw iyan? Ang subordinate ay narito para iligtas ka. Sandali, sinong nagsabi sa iyong pumunta? Sect Master, mahalaga ang oras. Ang 7 dakilang sekta ay nag-organisa ng isang alyansa. Sa oras na iyon, ang buong Golden Court Mountain ay magiging isang bagyo ng dugo. Nasa panganib ka rito. Dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng 7 dakilang sekta. Sect Master, huminto si Ye Jixing. Sumunod sa utos. Pagkalabas mo, pag-isahin ang mga insider sa 7 sekta at imbestigahan ang kanilang mga trump card ng malinaw. Susunod ang subordinate. Kaya lang, paano ipapaalam ng subordinate sa sect master? Hindi ako pwedeng umakyat tuwing kailangan. Magpadala ng lumilipad na liham sa Evil Sky Pavilion ay ayos na. Sect master, desidido na ako. Bumaba ka na ng bundok. Para sa kapakanan nina Old Fourth at Old Eighth, palalampasan kita ng minsan. Umaasa ako na makakatulong ka. Si Lasho, gaya ng dati, ay nag-ehersisyo muna. Kasabay nito, nakagawi ang tiningnan ng natitirang lifespan sa system. Walang sorpresa, bawas na naman ng 1 araw. Master, 10,000 kapayapaan. Master, ang buhay ay walang hanggan. Magandang umaga sa iyo. Ano iyon? Anong bagay, Master? Ang Demon Slaying Alliance ay masyadong mapang-api. Magdamag na nag-isip ang disipulo at nakaisip ng magandang paraan. Ang ika-7 senior brother ay may 6-leaf na paglilinang na sinamahan ng peacock feather. Kahit ang isang 7-leaf ay hindi mangangahas na maliitin siya. Iminumungkahi ng disipulo na i-unlock ang kanyang paglilinang. Gusto mo siyang pakiusapan. Inaasahan na ito ni Lasho. Pagkatapos ng lahat, sina Zhu Honghong at si Wuya ay malapit sa isa't isa at ang relasyon ng dalawa ay laging maayos. Hindi po nangangahas ang disipulo. Nararamdaman lang ng disipulo na ang Evil Sky Pavilion ay nanganganib at kailangan ng ika-7 senior brother para tumayo. Kahit ikaw ay nararamdaman iyon. Ako, ang iyong master, ay walang paraan para harapin ang grupo ng mga orthodox sect na ito. Hindi po yun ang ibig sabihin ng disipulo, hindi po ako nangangahas. Mayroon kang precious Zen robe na pumoprotekta sa iyong katawan, at ang boxing glove na sandata. Bagaman nakabuo ka ng 100 Tribulation Insight Avatar, hindi ka pa nakakapagbukas ng kahit isang leaf. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pakiusap para sa masamang disipulong iyon, mas mabuting maglinang ka ng maayos. Susunod po ang disipulo. Gustong umiyak ni Zhu Honghong ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang puso. Bakit sobrang layo nito sa iniisip niya? Dinurog ni Master ang lahat ng kanyang iniisip at lakas ng loob sa isang pangungusap lang. Sabihin mo sa masamang disipulong iyon,
hanggat hindi niya nahahanap ang memory crystal, mananatili siya sa reflection cave ng isa pang araw. Susunod po ang disipulo. Ganoon na nga, dahil matigas ang ulo ni Master, paano mapapanatili ang Evil Sky Pavilion? Wala na rin akong maisip na paraan. Kung magsasalita pa ako ng dalawa pang pangungusap, baka kailanganin ko na ring pumunta sa Reflection Cave. Ang bagay na ito ay hindi mo kasalanan. Siya nga pala, may balita ba sa ika-4 na senior brother? Sa kritikal na sandali, wala ni isa ang maaasahan. Sa pagharap sa ganitong sitwasyon, kahit siya ay naramdaman na mahirap ito. Bumalik ka muna, mag-iisip ako ng ibang paraan. Pagsapit ng gabi, naramdaman ni Lasho ang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Book. Para gamutin si Panlit Ian, isang katlo ng enerhiya ang naubos. Upang mabawi ito, kakailanganin ng hindi bababa sa 5 araw. Ituloy ang pag-unawa sa Heavenly Book. Pagpasok sa Heavenly Book state, tila pumasok si Lasho sa isang estado ng ganap na kawalan ng sarili. Ang kanyang buong katawan ay nababalot sa isang napakakaiba at komportableng pakiramdam. Noon ay hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga karakter na ito, ngunit noong bumukas ang Heavenly Book, bumuo ito ng ilang mga pangunahing formula. Ang pagbubukas ng Heavenly Book ay tila pagpili ng mga karakter mula sa isang dagat ng mga karakter para bumuo ng mga pangungusap. Si Duan Masheng, bitbit ang Overlord Spear, ay lumilipad ng pabalik-balik sa gilid ng bundok paminsan-minsan. Nakita niya ang liwanag ng apoy na nagbibigay liwanag sa paanan ng Golden Court Mountain. 100 Tribulation Insight, ang avatar ay inialay. Ang tunog ng avatar ay sapat na para makuha ang atensyon ng Evil Sky Pavilion. May mga figurang lumipad palabas mula sa South Pavilion na lumulutang sa hangin. Narito na ang 7 dakilang sekta. Hindi malinaw, ngunit ang liwanag ng apoy na ito ay malamang na nangangahulugan ng isang pagbabago. Huwag mahulog sa kanilang plano na ilayo ang tigre sa bundok. Tumango si Duan Masheng. Yuaxing, Elder Hua, ngayong araw ay magbabantay kayo. Bakit? Si Hua Yuaxing ay naging isang 3-leaf divine archer na sa tulong ng kanyang kakayahan. Basta't nakatayo siya sa mataas na bahagi ng langit sa loob ng saklaw na ilang milya, anumang maabot ng kanyang paningin ay matatamaan niya. Ang pagbabantay niya ang pinakaangkop. Atake sa pamamagitan ng apoy. Masyadong mapangahas. Sigaw ni Duan Masheng. Huwag tayong padalos-dalos. Hahayaan ba nating masunog ang lahat? Nakita ko na sila. Bakit? Hawak ni Hua Yuaxing ang Derived Moon Palace Bow. Ang Falling Moon Bow, na binalot ng gintong forceful energy ang busog. Mayroon bang nag-aalay ng avatar sa bundok? Kanina lang ay sinusubukan kaming takutin gamit ang isang avatar. Nang makita ito, biglang nakaramdam ng gulat ang iba sa kanilang mga puso. Nagsimula na ang apoy, umatras agad. 4 na tao ang napatay. Ang paningin ng iba ay malabo dahil masyadong tago, mahirap barilin. Halos lahat ay nagsitakas. Ang mga daga ay daga pa rin, tanging ang ganitong paraan lamang ang kaya nilang gamitin upang pasukin ang Evil Sky Pavilion. Dapat nating pigilan ang malaking apoy. Ako na ang bahala, sabi ni Hua Wudao habang tumatapak sa kawalan. Lumilitaw ang mga halo sa bawat hakbang niya habang bumababa. Isa-isang lumabas ang mga ginintoang karakter na umiikot sa kanya, parang isang gintong singsing ng liwanag na bumababa sa bundok. Nang lumapag si Hua Wudao, ang apoy ay naging isang mahabang linya na, mabilis na kumakalat patungo sa Golden Court Mountain. Malinaw na ang malaking apoy na ito ay isang inihandang pampaganya. Lalong lumalapit ang apoy habang si Hua Wudao ay kalmado lamang na nagmamasid. Walang pagmamadali siyang naglakad papasok sa dagat ng apoy. Sa bawat hakbang niya, isang bagwasil ang lumilitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang umuusad ang bagwasil kasabay ng kanyang mga hakbang, muling lumitaw ang mga karakter sa kanyang katawan. 9 na nagniningning na gintong character seal ang sunod-sunod na umiikot kay Hua Wudao. Pagpasok sa dagat ng apoy, hinarang ng forceful energy shield mula sa mga character seal ang mga apoy sa labas. Pinagdikit ni Hua Wudao ang kanyang mga palad sa harap ng kanyang energy center.
Dumadaloy ang primal energy na ang sentro ay ang Bagua Seal. Ang 9-character 6 Union Seal ay lumawak na parang isang gintong bulan na kumakalat sa paligid. Ang galaw na ito ay paggaya sa Pavilion Master. Ang 10-character 6 Union Seal ay halos kayang takpan ang buong Golden Court Mountain. Ang paggamit nito, para apulahin ang apoy ay hindi rin masama. Ang eksenang ito ay medyo katawa-tawa, isang kagalang-galang na 7-leaf expert ang ginagamit pamatay ng apoy. Tunay na medyo sayang.